Sabi po sa mga awit 23, 1-3, Yahweh, aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Tayo po'y magpatuloy sa pagmumuni-muni sa harapan ng ating Panginoon. Tayo po'y samang manalangin. Panginoon Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sapagkat tinupad mo ang iyong pangako na kung saan kami nagkakatipon na luong ka sa kalagitnaan.
Narito ka, Panginoon, kaya bayaan mong sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Itaas namin ang iyong dakilang pangalan, luwalhatiin, sapagkat ikaw ay Diyos na dakila. Binigay mo sa amin ang panahon, maulan o subalit ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nakababatid ng lahat ng puso ng mga tao. Kaya mong sambahin ka namin ngayong umaga, ngayon at magpakailanman. Amen. Sabay-sabay po natin sambitin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Hesukristo na anak na buktong niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Berheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahutulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. He leads us, He restores us. Siya yung laging nandyan para sa atin. Sabi nga po na ang relationship natin sa Panginoon, hindi lang po for Sundays, kundi every day. Gusto ng Panginoon na meron tayong fellowship with Him every day of our lives. Kaya sa araw po na ito, ibigay po natin sa Kanya yung pinakamataas na papuri at pagsamba. Let us all declare His goodness and faithfulness sa buhay natin. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand.
voice. You have led me through the fire in the darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Let us all sing. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Let us all sing to the Lord. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Tunay nga po na napakabuti ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nararapat lamang po na ibigay natin sa Kanya yung pinakamataas na papuri at pagsamba. Alam na natin kung gaano ka-faithful, kung gaano kabuti ang Panginoon. As we sing this next song, let this be a reminder sa bawat isa, a response ng bawat isa sa atin that, Lord, I will build my life upon you, upon your love. Alam natin that He is our firm foundation, na kaya natin siyang pagkatiwalaan, siya lamang. Ibigay natin sa Kanya ang lahat. Let us all surrender to the Lord ang buhay natin, ang araw-araw natin, even to the smallest thing ng buhay natin, even to the ordinary moments of our lives. Let us all surrender it to the Lord. Let us all sing and give praise to the Lord. Worthy of every song we could ever sing,
Let us all build our life to our Lord. Alam natin na siya lamang ang ating sandigan. He is our firm foundation. Let us all declare His glory and power sa buhay ng bawat isa. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. And holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. You are worthy. Yes, Lord, you are worthy of our praises, Lord God. We want to build our lives upon your love. We know that you are our firm foundation. Ikaw lamang ang aming pagkakatawalaan, O Diyos. We know that you will lead us, you will restore us, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, for your faithfulness, for your goodness, Panginoon. Kailanman hindi ka nagbabago. You are constant, Lord God. We give you all our praises and glory. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Bigyan po natin ng malakas sa palakpak ang ating Panginoon.
Amen po. Sandali po tayong manalangin. Magiging kalukutuntawa ang mga salita ng aking bibig, ang pagbubulay-bulay ng iyong mga salita sa iyong harapan. O Panginoon Diyos, na aking manunubos. Amen. Amen. Sa pong magandang umaga po sa inyong lahat. Napaka-ganda ng ating topic ngayon. Yan. Ang sabi po, ang isang bagay na huwag nating kakalimutan ay yung dumalo sa pagtitipon. Kasi ito yung isang paraan na pag dumadalo tayo, lumalakas tayo, tumitibay tayo sa ating fellowship o ugnayan sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Yan na nung kanta ng worship team, yung Goodness of God. Sabi doon na nakakatch ng attention ko, yung kabutihan ng Diyos, lagi tayong hinahabol. So pag hinahabol tayo, huwag ka nang tatakbo. Lumapit ka na. Dahil yung let us build our life to God, and miski na dumarating ang mga tagulan, sabi, we walk with Jesus. Sabi ng mga bata. Sabi rin sa isang kanta, sabi, tuwing umuulan at kapiling ka. Pero, let me rephrase it, tuwing umuulan, kapiling ka ng Diyos sa pagtitipon. Amen mo ba? Tandaan po natin, ang araw-araw na pagtitipon is mahalaga. Ngunit, may mas mahalagang fellowship. Ito yung daily fellowship with God. Ito po yung pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Ito isang mahalagang personal na koneksyon na nagpapakain po ng ating kaluluwa. Nagdudulot ito ng kapayapaan. Sa ating loob, nagbibigay ito ng malinaw na patnubay sa lahat ng lakad natin sa buhay. Kaya niya pong basahin ko ang ating teksto. Let us all, tayo po tayo. Basahin natin. Sabay-sabay po natin basahin ito. Sabi, Psalms 23, 1-3. Sabi, the Lord is my shepherd, I shall not want. In green pastures, He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in path of righteousness for His name's sake. At yung sabi sa John 10:27, ang sabi, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Pagpalain ng Panginoon, sa banal na salita. Ang awit 23 ay isa po sa pinakamamahal na awit na sinulat ni David. Bakit kanyo? Kasi mula sa kanyang karanasan bilang pastol, inilarawan niya yung Panginoon bilang pastol na nagmamalasakit na pastol sa kanya at sa kanyang bayan. Binibigyan din dito bilang isang pastol, inilarawan dito ng Diyos o inilarawan ni David yung Panginoon bilang
nagmamalasakit na apostol. O binigyan din dito yung personal na pagkalinga ng Diyos. Yung tapat na pagkakaloob niya. Yung mapayapang panunumbalik at matalinong patnubay ng Diyos. Sa mga talatang ating titignan, sa verse 1 to 3, ipinahayag dito ni David yung pamumuno niya. O pamumuno ng Diyos na may kaugnayan po. May kaugnayan sa tao. Pero, tandaan natin, hindi lang ito utos. No? Ang pastol ay hindi lamang nagtuturo ng daan, kundi kasama mo siya na naglalakad at kasama yung kanyang mga tupa. Tandaan natin, ang pagkakaroon ng isang sensitibong pagdinig sa boses ng Diyos ay makakatulong upang malaman ang kanyang plano at sundin ito. Bila pong panimula, hayaan yung malaman natin na yung paggabay ng Diyos ay nagmumula sa kanyang presensya bilang pastol. At hindi lang basta pagbibigay ng direksyon, bilang gabay, siya rin yung nagbibigay ng pagtustos o yung provide, nagpapanumbalik yung we go to God at namumuno sa bawat isa sa atin sa iglesia. Ang mahalagang tanong sa bawat isa sa atin, sa paanong paraan tayo binabago ng presensya ng Diyos. Bilang pastol, ang paggabay niya sa mga buhay natin. Sa paanong paraan? Kasi sa kwento po ni David, yung gabay ng Diyos ay hindi tulad to ng isang utos na malayo, na napakalayo. Sa halip, pinapakita po rito ni David bilang isang buhay at malapit yung pag-aalaga ng isang pastol. Makikita rito, meron tayong tatlong titignan dito ng kanyang paggabay. Titignan din natin yung boses ng Diyos na magpapabago sa ating mga buhay. Ito po yung the shepherd's provision, the shepherd's peace, the shepherd's path, and the shepherd's voice. So, simulan po natin. Sa verse 1 and 2, makikita natin yung the shepherd's provision. Yung ang paggabay sa atin ng Diyos ay hinahalin tulad sa paggabay po ng isang pastol. No? Yun yung hinahalin tulad ng Diyos sa kanyang mga tupa. Kasi, sabi, kapag sikat yung ating pastol, lahat ng pangangailangan mo ay ibibigay niya. Amen po ba? Amen. So, sabi dun sa verse 1, siyang pastol, binibigay niya lahat, di ba? Pero may sinabi rin doon na green pasture. Isipin nyo nga, laging word yan. Green pasture. O sa mga trabaho, pag lumipat, the greener pasture, di ba? So what is a green pasture?
Yan. Ang green pasture o luntiang pastulan ay naglalarawan po ng pagkalinga, kaligtasan, kasiyahang matatagpuan sa pag-aalaga ng ating Diyos. Kasi pinapakita po sa verse na to na siya ang Diyos, ang ating pastol, ngunit siya po yung napakabuting pastol. Kasi sabi sa John 10, ano po sabi dyan? Ako ang mabuting pastol. Si Jesus yon. Inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay sa kanyang mga tupa. Napakaganda. Dahil Diyos yung ating mabuting pastol, gusto niya pong ipadama. Sabihin nyo, ipadama. Ipadama. Yung kanyang tutok sa bawat isa sa atin. Yung hands-on na pangangalaga niya sa atin sa araw-araw. So, dalawang bagay din ito, yung makikita natin yung siya bilang mabuting pastol, yung kanyang pangangalaga is, sabi, God's provision flows from His personal relationship with His people. O ang provision ng Diyos ay dumadaloy sa kanyang personal na relasyon sa kanyang bayan. Question, kailan natin naramdaman yung proteksyon, yung provision at pangangalaga ng Diyos sa araw-araw? Kailan? Ang sagot doon, kapag malapit tayo sa Kanya. Ibig sabihin, kung malapit tayo sa Kanya, meron tayong personal na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. At yung Espiritu Santo ng Diyos, pag nakilala natin siya, pinapaunawa niya ang lahat ng mga bagay. Sabi rin, the shepherd knows exactly what his sheep truly needs. Alam ng pastol kung ano yung pangangailangan ng kanyang tupa. Yung eksaktong kailangan ng kanyang tupa. Doon nga sa verse na yon, sabi, ugali kasi ng pastol na dalhin yung kanyang mga tupa sa green pasture. Lagi niyang goal. Yung green pasture, no? Bilang isang pastol, yung tayo, ang ating Panginoon Diyos, dinadala tayo ng Diyos. Bilang pastol, na kanyang mga alagad, una, sa isang maayos at ligtas na lugar. No? Ang Diyos, dinadala tayo. Pangalawa, sabi, dinadala rin tayo sa isang ligtas na kawan o kulungan upang proteksyonan at alagaan tayo doon ng Diyos na sabi doon, sinasamahan niya tayo tsaka pinapakain. No? So yung pagkapakain niya, hindi yung maiiwan niya lang dyan yung pagkain, okay na yan. Sinasamahan tayo ng Diyos. Ito po'y isang natural na adhikain ng isang pastol na dalhin ang kanyang mga kutupa sa isang
green pasture kasi they feel safe and secure and well provided for. Ang feeling natin, kapag sa ganun tayo dinadala ng Diyos, we're at home. Feels like home. No? Ang mabisang ehemplo dito ng pagpaprovide ng Diyos ay example ay si Elijah. Sino nakakilala kay Elijah? Walang nakakilala. NB, si Elijah. Sino ba? Si Elijah. Makikita natin yung story niya sa 1 Kings 17, 2-4. 2-4. So yung, basahin nyo lang, 1 Kings 17, 2-4. Sabi doon, dumating yung panahon na umalis si Elijah. At kasi siya yung nagbigay ng drought sa utos ng Panginoon na 3.5 years, yung bayan na yon ay magkakaroon ng drought. No? Pero dahil doon, when Elijah's life was at stake, when Elijah's life was at stake, from death threat, nagkaroon ng death threat si Elijah kay King Ahab, tsaka si Queen Jezebel, sorry. Tingnan ko lang kung attentive kayo. Si Queen Jezebel. Pero alam nyo, God never left him. Yes, he was isolated, but God hide him. Tinago siya sa Buruk Cherit. Ito yung isang lugar na sa may Jericho na hindi magandang lugar na nakakaranas ng drought. Yung Cherit, ibig sabihin nun, it is a place of isolation. Yung, meron kang concern, tinala siya doon, isolation. Minsan po kasi, ganun tayo. Tinadala tayo ng Diyos sa cherit ng ating mga buhay. Sometimes, a cherit experience is there to get the world out of us. Yung lumayo tayo sa mundo na napakagulo, sa mundo na maraming mga tukso at pangyayari. Pero, sabi, the promise God gave him was that even to ganon, he will be provided. God, anong ginawa ni God? Merong raven, uwak, na dinadalan siya araw-araw ng pagkain. At dahil kasi yun ay brook, merong water na dinadala sa kanya para makainom siya. No? Pero ang katotohanan dito, nakita natin yung pag-provide ng Diyos. No? Sabi sa 1 Kings 17, 5-6, buksan nyo to. Mamaya, hindi ko na po, merong 3 bagay na ginawa si Elias. Sabi sa verse 5, una, nung sinabi yon ni God, sinunod niya agad ang Diyos. Walang atupili. Hindi siya nagreklamo sa Diyos. Hindi nagsabi, Lord, bakit mo ako papapuntahin doon? Hindi siya
nagreklamo. Na kung titignan natin, when we feel God is saying something to us, we should actually act on it. Pag may sinabi ang Diyos, gawin agad natin. Tanda natin, it's not acting on fear. We respond to God out of relationship sa Kanya. Kasi mahal natin siya. Yan yung pangatlo, natural provision ng Diyos yun. Kay Elijah at sa bawat isa sa atin. Na huwag natin alalahanin na may food. No? So sa ating pong mga buhay, when we think about our Christian life, has God ever failed you to meet your needs? Ulitin ko. When you think about your Christian life, has God ever failed you to meet your needs? Kasi, alam ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Dahil, kasama tayo sa Kanyang pangangalaga, sa Kanyang kawan. Kapag dumaran tayo sa matinding pag-uusig, pagsubok, dahil sa pagsunod sa Diyos, hindi lang niya tayo iniiwan o pinababayaan. Binubusog niya tayo araw-araw. He is our Jehovah Jireh. Sabi sa Ephesians 4:19? God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. So, ang statement natin dito, ang tunay o the true contentment is found in trusting God rather than worldly security. Tunay na kagalakan ay matatagpuan sa pagtitiwala sa Diyos sa halip na sa seguridad ng mundo. Kahit na magulo ang mundo, mas piliin nating magtiwala at maging tapat sa Kanyang walang hanggang dakilang katapatan. Dahil blessing o pagpapala yung magtiwala sa Diyos. Kahit dumaran tayo ng mga pagsubok. Kasi tanging sa presensya ng Diyos, natitiyak yung patnubay niya at hindi magkukulang sa kanyang bayan. Pangalawa, sabi doon, He leads me. Yan. Okay po. He leads me besides quiet waters. Yung quiet water doon, ibig sabihin, still water, still, quiet, o calm water, tahimik na tubig. Ngayon, sino ba rito nakaranas ng makapunta sa Batis, sa river? Di ba? Meron na ba? Sa Batis, o Ate Lorna, si Ate Cora, di ba? Yan, natandaan niyo po ito, yung Lobok River. Yan. Yung Lobok River po. Saan mo matatagpuan yan? Sa Bohol. Napakagandang place niyan. Sabi, Lobok River in Bohol is the best place to experience rest, good refreshment, and peace. So, the shepherd's peace ang ating, yung madala ka sa still waters na ito. Kasi,
ang Panginoong Hesus ay tapat at makapangyarihan. Mahal tayo ng ating Panginoon. Sa tingin niyo po ba, bakit tayo ninadala ng ating Panginoon sa isang magandang lugar, isang parang yung sound ng batis ang narinig natin? Sa tingin niyo, bakit? Kasi ninadala tayo sa isang lugar na pahinga. Yung makapagpahinga ka. Tsaka yung parang at rest ka, panatag, payapa. No? Upang makapag-isip, mag-isip. Magpahinga. At ito yung time na kausapin mo siya. Hindi ito yung time na you tell everything to God. Yes, you tell everything to God. Pero may portion dito na nakikinig tayo sa boses ng Diyos. Ang tanong, gusto mo bang makinig sa boses ng Diyos? Sabi, if you want to hear God's voice, ang sabi, take time to listen. Take time. Take time to listen. Makinig lang tayo kung ano ang sasabihin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kasi gusto kanyang makasama at malaman kung ano yung nangyayari sa iyo. Sabi, di ba, may saying, busy in the ministry, pero parang kulang ka sa fellowship kay God. No? Ito yung time. No? Kasi tatanong sa iyo ng Diyos sa panahon ito, ano ba yung sitwasyon ng puso mo? Ano ba yung nilalaman nito ngayon? Galit ba? O joy? At kapag nalaman mo yon, makinig lang tayo. Kasi kapag simulan mong makinig sa Diyos, matatandaan mo at makikilala mo ang kanyang boses. Susunod ka. Maintindihan mo ang lahat. Kasi sabi sa John 10:27, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Tandaan natin mga magulang at mga kapatid, Jesus' presence in your life will bring peace in your troubled heart. Kasi He knows your heavy thoughts. He calms your inner fear. He lifts you up when you were down. Sabi, Jesus, as the good shepherd, leads His people gently, pero not harshly. He stays close to you, never alone. Anak, ano bang kailangan mo? Anong gusto mo? Yung spirit natin, He always keep us safe kapag kausap natin ang Diyos. And He gives quiet rest to our mind. Ang presensya ng Diyos sa iyong buhay ay nagbibigay ng kapayapaan sa mga pusong nababagabag dahil mahal ka niya at pinangangalagaan ka niya tulad ng isang mabuting pastol
dinadala niya tayo sa isang kalmadong posisyon kapag ikaw ay natatakot, nalulungkot, at nag-aalala. So, our conclusion is, listen with your eyes and ears in obedience to our God. Listen with your eyes and with your ears. Kasi, sabi, true rest found in staying close to Jesus. Ang tunay na pahinga ay mararamdaman mo lang kung malapit ka kay Jesus. Kasi siya yung mabuting pastor. So dapat manalangin tayo. Hintayin natin kung ano yung sinasabi niya sa'yo, at sa bawat isa sa atin. Read the Bible because the Bible is the truth. No? And ask wise help from your ate, your kuya, double gods, and everything. And always guide your heart. Pangatlo po, last, sabi, ano yung una? The shepherd's provision, the shepherd's peace, pangatlo, the shepherd's path. Makikita po natin doon sa verse 3. Sabi doon, He restores my soul, He guides me in the path of righteousness for the sake of His name. Sabi, ang patnubay ng Diyos ay parehong nakakapagpanumbalik at nagbibigay po sa atin ng direksyon. God's guidance is both restorative and directional. Lagi tayong nililid sa tamang daanan ng ating mga buhay. Ang sabi po sa John 10, 1-10, pinakita doon kung paano nag-aalaga ang mabuting pastol. No? Diyan sa, basahin na lang John 10, 1-10. Sabi doon, alam ng Diyos kung ano yung sa Kanya, tsaka hindi sa Kanya. Nakabilang sa Kanya, kawan. Kasi ang pastol at ang mga tupa, sabi diyan, dumadaan sa pinto. Sa pinto, dumadaan. Hindi sa likod, hindi sa tabi. Kasi sabi diyan sa verse na yan, magnanakaw yung dumadaan noon. Nakikinig sila sa tinig at nakikilala nila yung boses na tumatawag sa kanila. At tinatawag siya sa kanilang pangalan upang huwag maligaw. Maligaw. Pangatlo, sabi, kapag lumalabas ang pastol, nauuna siya. Nasa likod ang kanyang mga tupa. Pinangungunahan niya yung mga tupa, lalo na sa panahon ng mga panganib. Sabi, the shepherd restores my soul. Pinapalumbalik ng pastor ang nangihinang kaluluwa. Question po, ano po ba yung nagiging dahilan? Bakit hindi natin marinig ang boses ng Diyos sa ating mga buhay? Ano ba yung nagiging dahilan? Marami bang pabigat at hinihila tayo upang huwag tayong manampalataya sa Diyos? If we want to hear God's voice,
remove the barrier. Marami hong mga barrier. Kaya hindi natin narinig ang boses ng Diyos. May bara. Ang tenga. No? May bara. So sabi po dyan, yung apat na yan yung mga barrier. Bakit natin narinig? Una, sabi sa Hebrews 12:1, napapaligiran tayo ng tao na nagpapatotoo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Kaya sabi, talikuran natin yung kasalanang pumipigil sa atin at umang mga hadlang sa pagtakbo natin. Tumakbo tayo sa takbuhin itinakda sa atin ng Diyos. So ano ito? Ito ay sin. Pag sinabing sin, minabanggit nito yung mga unconfessed sin. No? Dapat po, since tinanggap natin ang Panginoon at ang Spiritong Banal na sa atin, kailangan yung mga pagkakamali na nagawa natin, confess mo agad sa Panginoon. Immediately. Huwag mo nang padamihin. Kasi yun ang lalayo sa'yo. Kay God. Sabi, broken relationship. Yung hindi pagkakaintindihan ng pamilya, hindi pagkakaintindihan ng mag-asawa, mga anak, o ng mga church na hindi nagkakaisa. Sabi dyan, hindrance. Hindrance. Ano yung mga hindrance sa atin para hindi marinig yung boses ng ating Panginoon? At pangapat, spiritual opposition. Ang spiritual opposition, ito yung pag-atake sa atin ng kalaban. Ng kalaban o si Satanas. Alam niyo po ba na the more we draw near to God, lumalapit din ho yung kalaban. So kailangan patuloy tayong lumapit sa ating Panginoon. And tatlong bagay, if you want to hear God's voice, believe na nagsasalita sa iyo. Believe that He is speaking to you. Believe, speaking to you sa pamamagitan ng kanyang salita. Paano? It starts with faith. Manampalataya tayo na ikaw ang binabago ng Diyos araw-araw. Have faith. Pag may binabasa kang Bible, ang laging premise, hindi iba. Ikaw muna yung binabago. Amen po ba? Ikaw muna. It starts with faith. Maraming mga characters who responded by faith. Si Abraham, si Moses, si Isaiah, tsaka yung mga disciple. And yung, tandaan niyo po yung ang mga pastol, meron silang ginagamit, yung rod, tsaka yung staff. May purpose po yun. May purpose. Yung rod, ginagamit na pamalo o ginagamit na palanggalang sa mga mababangis na hayop. Yung parang minubugaw lahat ng mga hayop. Yung staff, ginagamit yan panggabay o panghila. Yung, di ba may ganun yun? Hinihila dito. Hinihila. So, ganun ginagamit ng pastor. Ganun din ang ating Diyos. Si Jesucristo, na ating mamuting pastor, na speak through His Word. So, we must dig deeper to His Word. Kasi si Satanas always wants
to deceive you. Pangalawa, God speaks through His people, sa kanyang mga people. So, maganda rito na yung mga revelation ng ating Panginoon, minsan nalalaman natin yan sa isang speak ng isang pastor, ng isang lecturer, doon natin narinig. Pero, ang mabisang sharing of God's people is the relasyon ni Pablo tsaka ni Bernabe. Si Pablo tsaka ni Bernabe. Kasi, alam niyo ba, si Bernabe pala, siya yung nag-mentor kay Pablo during ng conversion niya. Siya yung humikayat kay Pablo. No? Yung Pablo at Bernabe magkakasama sa ministeryo ng ating Panginoon. So, I suggest, get a buddy na magpapalakas sa'yo, get someone na mag-encourage sa'yo para mas tumibay pa ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon. And last, God speaks through the Holy Spirit. So yung Holy Spirit na nasa atin, nung nagkaroon tayo ng relasyon sa Diyos, yan ang isang paraan paano tayo kinakausap ng Diyos. So ang dapat lang gawin natin, let us keep the Holy Spirit burning. Nagbaburn ang Holy Spirit. At makinig tayo, manalangin tayo, and huwag nating papanibuguin ang ating Espiritu. In conclusion, sabi, ang Panginoon ay hindi lamang nagbibigay ng tagubilin. Siya yung ating pastol na lumalakad kasama natin. Tinutulungan niya ang ating mga pangangailangan, nagbibigay siya ng kapayapaan sa ating puso, pinapanumbalik niya ang ating kaluluwa, pinapatumbahan niya tayo sa landas ng katwiran. Hindi na nanatili tayong malapit sa pastol, kaya mas may tiwala natin na sundin ang kanyang landas. Tayo po'y tumayo. Tayo manalangin. Dakilang Diyos na amang makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin sa umagang ito. Salamat sa awit ni David na hindi mo kami binababayaan. Ikaw ang aming pastol, aming mabuting pastol, na laging gumagabay sa amin, na tinadala mo kami sa isang maliwalas na lugar, sa isang maayos na provision mo, yung path at yung payapa kami, Panginoon. Nawa, ang mga salitang ito ay tumibok sa aming puso, mangusap sa aming mga buhay upang tuloy kaming lumakas sa iyong umasan. Sa pangalan ni Jesus, amen. Purihin po ang Panginoon. Every day they pass me by. I can see it in their eyes.
silent cries. Only Jesus hears. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? We are called to take His light to a world where wrong seems right. What could be the greatest song for sharing life with one who's lost? Through His love our hearts can feel all the grief they bear. They must hear the words of life only we can share. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize that we must live our lives for people need the Lord? Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa mga kaloob na ito sa aming harapan. Salamat sa patnubay, pagpala mo sa mga anak mo, bibigay ng mga ito. Ng mga biyayang ito, mga kaloob ito, maging patuloy na biyaya at magamit sa iyong ubasan. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon, nasa panahon tayo ng pagbabasbas sa mga karawan, anibersaryo ng kasal, at ibang pang pagpasalamat. Tunay, Panginoon, nalangin namin na gamitin mo ang iyong abang lingkod sa pagbabasbas sa bawat isa sa kanila. Inaanyayahan po ang mga nagdaos at nagsisipagdaos ng kanilang kaarawan at mga anibersaryo. Kung wala po ay makakalapit na po ang nais magpabasbas.
Tayo pong lahat ay tumayo at tinatawagan po ang ating pong Diakonisa, Chona Pagkalinawan, para po sa pangunguna sa pagdadasal, para po sa kagalingan ng ating pastor. Tayo po'y manalangin. Ama, narito po kami magkakapatid upang idulog po sa iyo ang kalagayan ng aming mahal na Pastor ang iyong paghipo at paggabay sa kanyang karamdaman. Bagamat marami na siyang pinagdaan ng mga testing, laboratory, pero andyan po kayo na hindi bumibitaw sa aming Pastor At lahat ng kongregasyon ay kaabay sa aming panalangin. Bigyan mo po siya ng kagalingan sa lahat ng kanyang laban. Maging ang kanyang buong pamilya ay bigyan mo ng kalakasan at katatagan ng loob at patuloy silang magtiwala sa inyo. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa pangalan ng iyong mahal anak na si Jesus. Amen. Ang di nating kalang pag-ibig ng Diyos na sumasa ibabaw ng lahat ng pag-iisip ay siya mag-ingat sa bawat isa sa atin, sa iyo at sa iyong pamilya. Ngayon at magpakilanman, sa pangalan ng Ama at ng Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Sabay-sabay po nating sambitin ang ating pabaong mensahe. Si Jesus ang ating mabuting pastol, ating pagkakatiwalaan ang kanyang paggabay, probisyon at presensya na hindi nangiiwan kahit kailan. Ang kanyang tingig ay mahinahon at kalmado upang maging payapa ang ating puso at kanyang lakaran ay maayos na magbibigay ng siguradong direksyon para sa ating espiritual na kalakasan at katatagan. Ang ating po mission statement, sabay-sabay po tayo. Ang Tipas Unida Church na binuo sa pag-ibig ng Diyos ay iglesia matatag, nagkakaisa sa pananampalataya, huwaran at ilaw sa pamayanan at lumalakad sa gabay ng Espiritu Santo na ang layunin ay humayo at ipalagana pambanal na salita ng Diyos. Tayo po muna'y maupo. Pagpalang araw po sa inyong lahat. Sa umaga pong ito, nais ko pong ipaalam sa ating lahat na ang Tipas Unida Church ay meron pong program na tinatawag na Send a Child to School program. Ang program po na ito ay nagsimula pa noong unang panahon sa pangunguna ng ating yumaong kapatid na Nomer Ordonez na kabiyak ni Ate Gigi na tatay ni Nuri. So, bali, ang pinaka-objective po ng Send a Child to School program is makatulong financially sa mga estudyante ng UNIDA, Tipas Unida, na nag-aaral sa public school. On top of that, ang isa pa pong objective ng ating Send a Child to School program is para magabayan ang mga estudyante at matulungan ang kanilang pamilya para maging katuwang ng Tipas Unida Church sa paggabay sa kanila upang lumaki at maging magandang halimbawa sa community nila at maging matatag na mga mananampalataya. So, una at higit sa lahat, nais po nating magpasalamat sa ating Panginoon
dahil sa patuloy na biyaya at karunungang binibigay niya sa mga nangunguna at nagpapalakad ng ating Send a Child to School program. Pangalawa po, nais naming magpasalamat sa mga sponsors na patuloy pong nagbibigay ng financial aids para po maipagpatuloy namin itong mga programs na to. Ang mga Send a Child awardees po natin ay magbibigay ng letters sa mga sponsors natin bilang pasasalamat sa kanilang patuloy na pag-support sa program. And at this point in time po, gusto ko pong ipakilala sa church ang mga pinili at kami po ay ginabayan ng mga elders para pumili ng mga karapat-dapat na estudyante na maging awardees ng Send a Child program po. So tatawagin ko po sila dito sa harap para po malaman ninyo kung sino po itong mga awardees natin. So uunahin po natin sa college. So nandyan po ang kapatid na Jenilyn Dimagila. Andyan din po ang kapatid na Heron. Andyan din po yung kapatid na Ella Sabit. Sila po yung mga college. Nandyan po ba yung kapatid na Carlo? At saka po si J.M. Fajardo po. Sila po yung mga college awardees po natin as Send a Child. At saka po si Kuya TX. College na pala si Kuya TX. Kala ko high school pa lang. Yan, nandyan po. Punta po rito sa harap. Sila po yung 6 na college awardees natin for Send a Child. Tapos meron din po tayong 12 na awardees sa high school naman po. Andyan po si Waki. Andyan din po si Francis. Andyan din po si Nina. Andyan rin po si Jelan. Si Arwen. Andyan din po si Kuya Noah. Si Niel. Si Kia, si Aya, si Mackenzie Makisha, Kyra, si Kuya James. So, 12 na po ba? Meron po ba ako nakalimutan? Si Lorraine, oo nga pala, yung number 1 Send a Child awardee natin, Lorraine. Yan. Dito po, wag po kayo magsiksikan sa harap. Then tatawagin po natin yung 2 magigiting na elementary awardees natin. Na nakita ninyong kumanta kanina. Andyan po si Mackenzie. Si Mackenzie at saka si Regina. Sabrina, yan po. Punta na lang po dito. Yan. So, pababa na lang po. Bale, tatawagin ko po si Ate Jenilyn dahil magkakaroon po sila ng simpleng pangako po bilang mga Send a Child to School program awardees. Yan po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po ang inyo pong awardees sa inyo pong Send a Child program. Ngayon po ay kami po ay nangangako na maging aktibo at regular na dadalo sa mga gawain ng Tipas Unida Church, magsisikap na mapanatili ang mabuting pag-uugali at magiging magandang halimbawa sa aming tahanan, paaralan, simbahan at komunidad. Papahalagahan at gagamitin ng maayos ang pagkakataong ipinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng programang ito ng Tipas Unida Church at sisikaping maging responsable at masipag sa aming pag-aaral at paglilingkod. Sa tulong at biyaya ng Diyos, sisikapin kong maging tapat sa mga pangakong ito. Mamumuhay ng may pananampalataya at magiging karapat-dapat sa tiwalang ipinagkaloob sa amin. Maraming salamat po. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at iniimbitahan ko po ang Pastor Joe na ipanalangin ang mga batang ito. Pray po natin ang mga Send a Child School program na awardees ng mga batang ito. Sige po, tayo po ay manalangin.
Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa lahat ng biyaya na binibigay mo sa iglesyang ito. Tunay na ginagamit mo lahat ng ito upang makapagbuo kami ng mga bata na pag-aaralin sa kanilang mga eskwelahan. Bukod pa dito, inuhubog namin sila na maging manguna sa mga gawain sa iglesia. Ama, salamat Panginoon sa mga magulang ng mga batang ito na pinagkatiwala sa amin. Ang pangangasiwa, pangalaga sa mga batang ito at dalangin natin Panginoon na mga batang ito ay patuloy na magbigay ng panahon sa pag-aaral na magpakabuti sa kanilang pag-aaral at patuloy na maglagay ng panahon sa gawain sa iglesia. Gamitin mo sila hindi lamang dito, kundi sa abot ng mga talento na binigay mo sa kanila. Pagpalain mo sila at ingatan sa araw-araw, tunay na pinupuri ka namin sa lahat ng mga biyaya patnubay mo sa araw-araw. Purihin ka, Panginoon. Tumawag dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat and welcome to Tipas Unida Church, the church that... Para po sa ating natapos na pananambahan ngayong August 9, 2026, ang naghatid po ng ating mensahe ang ating pong Pastor Jojo Filio. Ang tanging awit po, Sister Doris Pagsisihan, kasama po ang ating Pre-June Pagsisihan. Gayun din po ang TUC Children's Choir. Ang nagsindi po ng kandila ang ating pong Sister Ayan Talampas. For our flower sponsors, Brother JC Kayabyab, Hymns Leader, Sister Grace Kayabyab, Narration Leader, TNP Joey Talampas. Para naman po sa ating susunod na Sunday Worship Service on August 16, 2026, sa ganap pa rin po na 9:30 ng umaga, ang maghahatid po ng mensahe ang ating pong Pre-June Pagsisihan, tanging awit Brother Noah Pagkalinawan and TUC Youth Choir. Ang magsisindi po ng kandila ang ating pong Sister Lorna Balona, at ang hymns leader po natin, Sister Jeneline de Magila, narration leader, Sister Edith Maglipon. Para naman po sa ating midweek service and prayer meeting on August 13, 2026, sa ganap po na 7:30 ng gabi, ang maghahatid po ng ating mensahe ang ating pong Pre-June Pagsisihan, patnugot Sister Lorna Balona, testimony Sister Bea Balida, tanging awit Brother Carlos Son, hymns leader Brother J.M. Fajardo. At narito po ang mga susunod na speakers for our midweek service. On August 20th, TNP June Kayabyab. On August 27, Pastor Jojo Filio. On September 3, TNP Joey Talampas. And on September 10, Pre-June Pagsisihan. At para naman po sa ating M310 Club, ang ating pong ikapu ay maaaring i-deposit via BPI Savings Account under name Iglesia Evangelica Unida de Cristo or transfer via GCash under account name Lady Adelaide Filio. Ang ating pong deposit slip or transfer confirmation ay kunan ng picture sa phone at ipadala as a private message sa ating pong kapatid Lady Filio para po ma-record. Gayun din po para sa ating NOAA Project Building Blocks, ang ating pong kaloob ay maaaring ibigay through cash sa ating pong kapatid Andeliza Ordonez or transfer via GCash under account name Andeliza Ordonez or bank transfer through our security bank under account name Andeliza Ordonez. Gayun din po ang ating deposit slip or transfer confirmation ay kunan ng picture sa phone at ipadala as a private message sa ating pong kapatid Andeliza Ordonez para po ma-record.
At nagpapatuloy din po ang ating Sunday School every Sunday dito po sa Tipas Unida Church sa ganap po ng alas 8 ng umaga. Gayun din po ang ating Bible study every Saturday 2 p.m. to 3:30 p.m. For our BS Family 1 and 2, ito po ay via Zoom. For our BS Family 3 to 6, ito po ay face-to-face dito po sa ating church. At nagpapatuloy din po ang ating prayer meeting every Wednesday. Ito po ay via Zoom, 6 p.m. po ng gabi. At ang Zoom link po ay ipapadala sa ating pong TUC members chat group. And to all our council members, tayo po ay magkakaroon ng council meeting ngayon pong August 9, 2026 dito po sa Tipas Unida Church right after the service. At para din po sa ating mga kababaihan, kayo po ay magkakaroon ng MM2 District Fellowship on August 16, 2026. Ito po ay Sunday sa ganap po ng alas 2 ng hapon. Mangyari lamang po na makipag-ugnayan sa ating pong Sister Annie de Magela. And happy birthday! Happy birthday, Sister Kyra Mackenzie Reyes on August 13. Happy birthday, Sister Liza Balona on August 15. And happy birthday, Sister Chona Pagkalinawan on August 15. Para naman po sa ating NOAA Project Raffle, mangyari lamang po na bumunot. Congratulations and thank you po sa patuloy na pagsuporta sa ating NOAA Project, Sister Beth. Sister Beth. Beth P. Pagkalinawan. Yan. Thank you. Congratulations po. Maraming naman pong lumapit po kay Sister Andy Ordonez para po sa inyong egg pie. Congratulations po again. Inaanyayaan po at patuloy na ina-encourage ang bawat isa po sa atin na patuloy po nating suportahan ang ating pong NOAA Project para po sa ating pinapangarap at pinagpe-pray po na bagong church. Muli purihin po ang ating pong Panginoon sa bawat isa, makakatayo na po ang kapulungan.